Okay guys, at isang mapagpalang araw naman sa inyong lahat. At nandito na naman ang inyong abang lingkod, Willie Boy GKTV po, para sa isang makabuluhan, para sa isang mahalagang impormasyon na atin nalang dalhin sa inyo. At ito po ay talagang mapapakinabangan nyo, lalo na po sa mga doon sa mga anak, mga apo na hindi na nila makikita ang mga birth certificate, ang record ng kanilang mga nanay, tatay, lolo't lula. Ito po ay napaka-importante sa inyo kasi ito guys, subok ko na. Dahil baka sa ano dati, naglakad ako ng birth certificate ng aking namayapang nanay at tatay. Kaya baka sa ano guys, medyo nakukulangan na ako dahil ito ay sa totoo lang may content na. Pero sa dami ng nagtatanong, daming nag-send ng tanong sa akin halos araw-araw guys. Dahil ito lang ang video ko guys na talagang medyo nag-generate. Dahil araw-araw po may mga pumapasok na tanong sa akin. May views siya. Ibig sabihin, marami ang nanonood. Kaso lang, medyo hindi ako kontento dahil kaya nagtatanong dahil parang baka sa ano hindi kontento, hindi kumpleto. Ibig sabihin hindi kumpleto po ang detalye na aking binigay. Pero ngayon guys, ito ay kumpleto na. Baka sa ano step by step talagang ito ay na research natin at ito ay talagang on the book na hindi ningas kugon, hindi hearsay. Kaya guys, wag po kayong umalis at mapakinabangan niyo po ito. Dahil siyempre, kung bata ka man ngayon, pagdating ng araw, kailanganin mo yung birth certificate. Kailangan mo birth certificate ng tatay mo, kailangan mo marriage contract ng tatay mo, kasi lahat na dokumento nandoon. Ito guys ay yung National Archive. Siguro medyo hindi familiar yung iba dyan, pero isalaysay ko sa inyo guys kung ano ang National Archive dito sa ating video, kaya sundan nyo lang. Okay guys, at hindi na tayo magtagal, atin na pong umpisahan ang ating video para maintindihan nyo po. Okay guys, at ang National Archive ay ibig sabihin ay ay sinupan ng lahat ng mga dokumento, kahit mga dokumento na pagkapanahunan pa nila Jose Rizal, Andres Bonifacio ay nandyan po. Kasama na rin po dyan yung mga lahat na mga certificate po. Kaya ituro ko sa inyo guys kung paano ang lakad at ang mga kailangan guys na inyong dalhin. Okay? Okay, at bago kayo guys pumunta, kailangan may dala na kayo guys na kailangan kumuha po kayo ng proof of no records. Yan po ang number 1 na inyong kailangan bago pumunta po sa NAP, sa National Archive of the Philippines. Kailangan mo ang dalawang dokumento para patunayan na wala kang record sa PSA at LCR, Local Civil Registrar. From PSA po yung certificate na no record, saka from LCR, certificate of no records din. Ito po ang ipapakita mo sa NAP para may basihan ang paghanap. Okay? At ang pangalawa guys, maghanda ng mga impormasyon para sa search, para sa pag-search. Buong pangalan mo, kung halimbawa na ikaw ang maglakad, o kaya siyempre kung sino ang nilalakad mo, pitsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, buong pangalan ng nanay at tatay kahit patay na, at kung hindi mo tanda yung yung pinaka range ng ano nila, approximate year of registration kung hindi tiyak. Yan ang ano niya guys. Sabihin lang ang range, halimbawa guys, 1978 to 1980.
Pero yung sa akin dati guys, yung tatay ko ay pinanganak ng 1944, kaya talagang as in wala na po talaga siya sa local sa civil registrar, pati po sa PSA. Okay, at ang pangatlo guys na dapat gawin ay pumunta o mag-email sa NAP. Yan guys ay siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman na nauso ngayon guys yung sinasabi nilang online, yung baka sana magpa-registered ka online para pagdating mo roon ay nakaano ka na, may oras ka, may date ka. Halos lahat na sa ngayon ng gobyerno ngayon guys, per appointment ko na tawagin. Yan ang uso ngayon. Kaya kung halimbawa naman mag walk-in ka, ayan nakalagay ang address nila, National Archive of the Philippines, TM Carlao Street, Ermita, Maynila. At yan po ang kanilang email, reference nationalarchive.gov.ph. Pero guys, nung ako maglakad ng sa aking mga magulang, nasa ano po yan, nasa UN Avenue, corner San Marcelino Street, diyan sa may Ermita rin. Pero siguro baka naglipat na sila ng opisina. Kasi nasa ground floor sila noon, upa lang siguro sila. At diyan guys nakalagay magdala ng valid ID, proof of no records gaya ng sabi ko kanina ng PSA at saka LCR. Yan po ang inyong dapat dalhin para hindi na kayo guys pabalik-balik. Okay? At next. Okay, at number 4 po, hingiin ang resulta ng research ng paghanap nila. Kung may makita silang lumang civil registry entry ng birth certificate mo, hihingi ka ng certified true copy mula sa kanila. Kung wala, makakakuha ka pa rin ng certification of no records from NAP at magagamit mo rin ito sa late registration. Guys, ganyan na yung nangyari sa akin dahil yung aking magulang ay pinanganak 1944 at talagang kahit doon sa aming probinsya, doon sa aming munisipyo sa Iloilo City ay hindi na po makita ang kanyang record dahil 1944 pinanganak. Kaya ang ang ginamit na lang ay no records nga nakalagay sa, pero sila nag-issue, yung National Archive of the Philippines ang nag-issue. Okay, at next guys, sunod. Okay, at kung halimbawa nakakuha kayo guys ng kopya na sinasabi ko kanina, mayroon man o wala, kung may nakita at makuha, kung may makakuha ka ng certified true copy, dalhin ito sa LCR ng lugar ng kapanganakan mo. Hilingin na i-reconstruct o i-rehistro ulit sa kanilang current records. Kapag natanggap ng LCR, ipapadala nila sa PSA para maisama sa national database. Ganyan guys yung proseso na gagawin. Kaya baka sa pag halimbawa nagawa mo yan, baka sa magkaroon ka na ng record sa PSA, kasi ibabalik nga yan. Ibig sabihin guys, bigyan ka ng reference ng National Archive, dalhin mo sa LCR, then yung LCR ipapadala naman din sa Philippine Statistic Authority. Ayan guys ang proseso na gagawin. Okay, at next. At kung halimbawa guys, wala kang nakita sa NAP, mag-file ka ng late registration at diretso ka na sa inyong pagproseso sa inyong local civil registrar. Gamitin ang mga tatlong sumusunod guys. Ayan na, PSA no record certificate, LCR no record certificate, at National Archive NAP no record certificate. Yan ang ibig sabihin guys ng NAP. Baka malito kayo. National Archive of the Philippines, sa meaning yan, ini-exian lang po natin. At yun nga, magpa-rehistro na kayo gamit ang tatlong dokumento na yan. Okay na guys, next po tayo.
Okay, at supporting documents guys, ibig sabihin yung dalhin nyo sa pag-file. Ayan po ang mga sumusunod: baptismal, school record, at affidavit, barangay certificate. Ang affidavit na yan guys, affidavit ng disinterested person yan guys, ang ano sa affidavit na yan. Okay, at atin guys ipapaliwanag yan ha. Ang affidavit na yan guys ay disinterested person ay ang nakakilala sa inyo yan sa lugar nyo na magpapatunay na ikaw si ganito, ikaw si ganon, para baka sa ano yan ang pagbabatayan, at barangay certificate syempre, para malaman kung saan ka talaga nakatira. Okay guys, at madaling lang po pumunta dito sa National Archive of the Philippines. Dahil sa Team Calao guys, kung halimbawa galing kayo dito sa north sa may bandang Luzon, Bulacan, Pampanga, pagdating nyo guys sa monumento, sumakay lang kayo guys ng LRT, at madali lang ang Team Calao. Baba lang kayo dyan na may UN Avenue guys, at bumaba, magtanong lang kayo. At sa ngayong panahon guys, siguro pamilyar naman din kayo sa Wish at sa Google. Napakadali lang, hindi na po tayo maligaw. At kahit magtanong-tanong lang kayo guys, hindi na kayo maligaw. At kung sakali doon naman kayo sa South galing guys, ganun din. Pwede kayo magbaba ng Baclaran at sumakay din ng LRT. At pag jeep, pwede rin guys, pwede rin kahit dito sa North, pwede rin yung jeep. Okay guys, at salamat sa inyong panunood, at sana nakatulong itong video sa inyo. At ang ating next video guys ay tungkol naman sa halimbawa ba talagang walang makitang record, ano ang gagawin kung halimbawa walang makitang record ang isang individual. Ano ang dapat gagawin? At guys, sana nakatulong sa inyo ang aking ang video ito. At sa mga bago po na nakapanood sa aking channel guys, please subscribe, like and share. Okay, at thank you very much sa inyong lahat.